after 24 hours or 2 days na pumutok ang balita na meron ng inirekomenda ng mga politiko na kasuhan. Aba, sandali. Maraming kaagad ay nagpanik, nagkarambol-rambol na yung mga reaksyon. May nagsasabing bakit sila lang? Bakit yung iba hindi sinali? Bakit kakaunti? Abay, sandali lang po. Hindi pa naman tapos eh. Actually, pauna pa lang ito. Di ba? Pero ganoon pa man, para maintindihan ninyo, ito, inyong pakinggan po si Chairman Andy Reyes Jr. ng Independent Commission for Infrastructure sa kanyang press conference. Project contractors. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. 1. Former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations: direct or indirect bribery and corruption of public officials under Articles 210, 211, and 212 of the revised Penal Code. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of Republic Act 3019. Plunder as defined and penalized under Section 2 of Republic Act 7080. Ayan o. So, malinaw Mahaba po kasi yan. Kaya lang ho natin ipanarinig yan para lang ho ma-justify natin na anim na pangalan ng binanggit. Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, dating Congressman Saldico, at dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy ng Caloocan City, Undersecretary Roberto Bernardo ng DPWH, at siyempre si Commission on Audit Mario Lipana. So, 6 po sila. Ito po ay una pa lang na recommendation, anti-graft at saka plunder. Mabigat po yan. Parehong non-bailable offense yan, lalo na po yung plunder law. Pag 50 million above, pasok na sa plunder law at wala akong pansamantalang paglaya yan sa oras na magkaroon ng warrant of arrest. Ngayon, tuloy ko yung sinasabi ko kanina. Nagrumble na yung mga reaksyon. Bakit daw ito lang? Bakit daw wala si Romualdez, wala si Escudero, wala si Bonoan, Mark Villar, at marami pang iba. Ito po yung paliwanag ng ICI. Hindi po ako spokesman nila. Pero sinasabi nila, ito yung una. Ito yung una na natapos sa evaluation ng maraming abogado. Napakarami pong abogado palang volunteer. Kasama na ang PAO, Public Attorney's Office, at iba pang abogado na tumutulong sa kanila. So, may ongoing po yung evaluation. Yung natapos sa kanilang pagsusuri, na pwede na silang magrekomenda at mag-file ng kaso, iyan ang inuna. So, marami pang susunod. Relax lang kayo. Marami pang susunod. Mahaba po itong trabaho ng ICI dahil hindi naman po flood control scam ang iniimbestigahan ito. Marami po, lahat ng project ang utos ng Pangulo na merong anomalya sa mahabang panahon. Especially 2016 hanggang ngayon 2025. Kaya hindi pa ho safe ang hindi nababanggit na pangalan. Marami pa. Kung nyo mapapansin, ang binanggit pa lang dyan si Bernardo sa Public Works. Wala pang sinabing Alcantara, Hernandez at marami pang iba. Marami pa po. Sa dami po ng dokumento,
gusto nila ay talagang sigurado bago nila i-recommenda sa ombudsman. Kasi pagdating sa ombudsman, aayusin lang nila yung formalidad, didiretso na yun sa Sandigang Bayan. Bibigyan niya ng priority ng ombudsman. Kasi talaga kung hinihintay ito ng taong bayan. So hindi po magbabara-bara, magbabadali ng wala sa lugar itong ICI. Kasi justice po ito. Justice Andy Reyes ang chairman. Baka nakalimutan yung dalawang membro, mataas ang kredibilidad niya, si Rosana Pajardo ng SGB at dating Secretary Singson ng Public Works. So hindi ko biro yung mga yan. So inuulit ko, paano na lang ito, antabayan natin na susunod. Ako ang tingin ko nga rito baka umabot ng 200. Di ba? Pinakita ko na nga sa inyo, sinabi ko na nga nung nakaraang video, yari na yung Payatas Quezon City Jail na paglalagyan nila. Sabi ni Secretary Remulla, more or less mga 200 yan. Aanin pa lang ito, doon napakahaba pa. Relax lang. Hindi pa safe yung mga nabanggit na pangalan. At actually, marami pang sasabit. Sabi ni Ping Lacson sa mga interview, ngayong nakareses ang Senado at Kongreso, marami pang lalabas na mga pangalan. Sa Blue Ribbon Committee at sa ICI sa ongoing investigation. Kaya yung lahat ng may kinalaman, hindi kayo makakatulog. Mai-stress talaga kayo rito, pati inyong mga followers, pati ang inyong mga kamag-anak. Ongoing ang pag-hold ng inyong mga asset, cash at mga property. Ongoing ang paghahanap ng ebidensya laban sa inyo. Kaya lahat kayo babagsak sa kamay ng batas. Yan ang sinasabi ni Pangulong Marcos. Papunta sa korte lahat ito. Kahit sino tatamaan. Si Romualdez, hindi pa safe yan. Si Escudero, inuulit ko, hindi pa rin. Si Revilla, mga Bilyar at kung sino-sino, hindi pa ho. Hindi pa sila clear dito. Lahat ng nabanggit, yung mahigit na 20 congressman, 6 yatang senador yan, hindi pa ho sila makakatulog ng mahimbing. Hindi pa sila maghihilik. Baka nga nagihinip lang. Baka nga tuwing gabi hindi na makatulog yung mga yan. Lalo na kung guilty sila sa parang, alam mo naman kung may kasalanan ka o wala eh. Alam mo naman kung nagnakaw ka o hindi eh. Mahirap kalaban ng konsensya. Pagkatapos ongoing ang investigasyon, tapos ang taong bayan ay malakas ang panawagan, lahat ipakulong, lahat panagutin. Yan ang huwag nating tapusin. Kaya pangako ko sa inyo, huwag kayong masyadong nagpapanik. Wala ng pag-asa. Lahat silang mananagot. Wala naman tayong kung kakampihan dito. Anong pakialam natin sa kanila? Lahat tayo ninakawan. Bakit natin sila kakampihan? Yung sinabi ng Pangulo na walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapartido, yan ang sundan natin. Kahit si Romualdez, pagka yan ay sumabi at may ebidensya, ipakulong, kasuhan, ipakulong. Diba? Kahit sino pa. Diba? Yan ho. Relax lang tayo, relax lang kayo. Marami pang iba. Kaya kita mo si Chavit Singson, ayan, kinasuhan na ng plunder. Ngayon, nag-iingay na naman. Araw-araw, nagpe-press conference. Wala na yatang press conference kasi walang dumadalo. Lagi nilang ginagamit niya yung sariling social media account niya na kung ano ng mga statement. Di ba? Kasi kinasuhan siya ng plunder. Marami. Maniwala kayo. Mapupuno ng iba't ibang mga ebidensya at kaso ang Office of the Ombudsman diretso sa Sandigang Bayan. Please like, share, subscribe, and follow.